Hello everyone! Ngayong araw ituturo ko kayo doon sa mga places na pinupuntahan namin sa araw-araw na trabaho namin dito sa Kuwait. Ang isang kasama ko, kasalukuyan ay nandoon nag-umpisa ng training namin sa dialysis sa isang cardiac center. Usually, maaga ako pumupunta, medyo na late lang konti ngayon. Alas 9 ang umpisa namin. Wala pa naman alas 9 ngayon. At nauuna na siya doon kasi medyo napagod din ako sa 3 araw na sa isang hospital din ako. Palinati namin. 3 araw ako doon. 2 araw naman yung kasama ko sumabay sa akin. So ako na lang mag-isa nung kahapon. Ngayon, siya naman ang umawak doon ng trabaho. Siya ang nag-umpisa ng lecture. So kaya tutulungan ko naman siya ngayon. Ituturo ko kayo dito kasi sa bansang to, pag pag dialysis na, pag nurse ka, usually nasa hospital ka lang. Pero ang trabaho ko ay hindi na ako isang nurse, educator na lang ako. At medyo malayo na ako sa nursing job. Kami na lang nagtitrain sa mga nurses, mga ICU nurses about the dialysis. So far okay naman sa mga pasahod salary na matatanggap namin, okay naman. Medyo compensated naman. Na-manage namin ng hospital dito sa buong Kuwait. Government hospitals at saka mga private hospitals na may mga dialysis. Ang karamihan ng customers namin ay under government, which is pati mga hospital. Ang company namin nagbi-build kami at saka lahat ng kagamitan. So isa na yung ang dialysis unit. Sa isang hospital, konti na ang 20 machines, mostly above 50, 70, 80 machines. May isang center na mahigit 100, may mga centers na 100, 70, ganon. Sa dami ng pasyente dito sa Kuwait, kailangan i-sustain ang demand ng Ministry of Health. So dumadami ang makina na kinakailangan nila na dapat i-provide namin. Nabanggit ko yung mga hospitals na kino-construct or project ng company namin. Tama yon. Bali, ngayong after ng pandemic o before pandemic, nag-start na nag-construct ng mga malalaking buildings ang Ministry of Health dito. Kaso nga lang, kapos sa sila sa manpower, especially sa mga nurses. Karamihan mga ibang lahi, less ng Filipinos na kinukuha ng bansang to. Simula nung nagkaroon ng mga problema noon, karamihan ngayon ay mga Indians, Arabs na mga nurses. Ang mga Filipino dito medyo nagtatandaan na. Karamihan din na nagsisialisan, nagpupunta sa mga Amerika, Europe, Australia, kung saan-saan na dako ng mundo nakakarating mga Filipino dito. Okay naman so far ang trabaho namin. Yun paulit-ulit na lang about dialysis. So ngayon nasa bandang third ring road tayo. Usually kasi rito sa Kuwait, ang mga kalye ay usually mga numbers ang nila, first, second ring road na tawag nila. So far ngayong araw na to hindi pa matraffic, although kung may mga pasok ang mga estudyante, medyo
sobrang hirap mag-drive dito ng maaga. Daming estudyante, daming sasakyan, medyo mata-traffic ka lang. Sa bandang kanan ko, itong mga buildings na yan, mga residential quality houses yan. At medyo mababa lahat ng mga bahay nila dyan. Hindi sila nagpapataas. Sa mga ibang places, mga matataas naman. Approaching tayo sa isang traffic light or stoplight. Mga 5 minutes ang tinatagal ng traffic pagka hindi naman mahaba masyado, saglit lang naman. Then ang sitwasyon pagka sobrang haba, inaabot ng 2 stop. Ngayon sa ilalim ng bridge na yan, pagtawid ng stoplight is road 40, bali papuntang bandang Kuwait Oil Company. Dire-diretso yan, and then the other side is Kuwait City. Yan ang pagka regular days, school days, sobrang haba ng traffic dyan sa ilalim. Ang lang dito, yung mga sasakyan kailangan matibay kasi during summer sobrang init dito. Maabot ng 50, 49, 45, ganun kainit ang summer dito. Ang lugar na to is Rauda, approaching Rauda. May 2 dialysis center kami dito malapit. Ang isang center may higit 100, more or less 120 machines, chronic dialysis machine. Ang isa nasa mga 40. Sa dami ng pasyente, kailangan talaga namin na provide sa kanila ng maraming makina. Ang style kasi dito, ang ibang mga pasyente, talagang pinapalabelhan nila, pinapalagyan nila ng pangalan nila ang machine na yon. Siyempre, mayaman. So, exclusively, para lang sa isang pasyente ang mga makinang ganun. Kaya dumadami ang machine namin. Pabor naman sa amin. Ano mo naman, business. Ganun. So, ang mga daanan dito, medyo okay naman. Kasi itong mga nakaraang taon lang hanggang ngayon, medyo hindi na ayos ng government. Nag-uumpisa sila repair uli ng mga roads nila. After ng pandemic kasi ang daming mga problema na dumating. Yung mga trabador nila, karamihan pinauwi o kaya nagsiuwian na gawa ng problema nga ng pandemic. Tapos ayun, napabayaan pati yung mga halaman, mga lahat-lahat nagkakanda, sira na. Daanan, puro sira na. So, siguro mga 15 minutes pang biyahe natin. Yung bridge na yan, approaching is Airport Road, Road 50. Dire-diretso papuntang pabalik sa likuran ko. Ang road na yan papunta sa airport. So, I'll be taking second ring road. Bali, diretso yon papunta dun sa chest hospital na pupuntahan ko ngayong araw na to. Ang doon sa diretso na yon is Kuwait City, ang tower na natatanaw natin doon sa malayong yon, isang Liberation Tower, which is siguro mga 10 minutes o mga 5 minutes pa from where am I right now. So, dyan sa ilalim ng bridge na yan, bali pakaliwa tayo. Sa bandang kanan ko
Dito sa bandang kanan naman natin is nandiyan din ang isang center namin na nasa 60 machines or 40 machines. Hindi, mga 20 machines pa lang meron kami dyan. Maliit na center para dito sa area na to ng mga pasyente. Hindi naman napupuno sila. Mga 2 shift ng ng schedule nila. Wala na silang night duty. Hanggang mga lang sila. Mga alas 6 ng hapon lang sila. So, nasa second ring road tayo. Merong stoplight na isa kung dadaanan. Dito sa lugar na to, ito yung mga old place ng Kuwait, malapit sa Kuwait City. Puro mga elite ang mga tao dito. Medyo may kaya pero hindi sila nagpapataas ng bahay nila. Mga 2 stories na na buildings ang ginagawa nila. Puro mga mayayaman. Tapos parang walang tao nakatira sa loob. Halos hindi sila nagkikita. Meron kasi kami isang pasyente na may-ari ng IKEA dito. Diyan nakatira sa bandang kanan na yan. Pinupuntahan namin parang lang yung bahay nila. Meron lang isang palapag na pataas na floor. Tapos nag-construct kami ng isang room para sa dialysis. Binigyan namin ng isang makina. Kasamaang palad, hindi siya nag-survive. Matanda na, nagka-cardiac arrest. Nagre-regular sa dialysis siguro mga mahigit 1 taon. Siyang isa sa pinakamayaman dito sa Kuwait. May-ari ng mga businesses. Isa na doon yung IKEA. May mga lupain doon sa Australia, yaman. Tapos ang isang anak niya, Amerikano ang American citizen. No, I mean, napangasawa pala American. Kano ang napangasawa niya? Lalaki yung anak niya. Babae yung US citizen. Blonde. Ngayon malapit tayo sa isang bridge paakyat. Dito siguro mga 8 minutes na lang ako, 8 to 10 minutes ang daanan ko, ang lakbay ko. So pagbaba ko yan sa bagong constructed na bridge din. Yan ay industrial area yung sa ilalim niya. Approaching ako sa industrial area. Diyan makikita yung mga bilihan ng mga sasakyan, lahat-lahat. Mga gamit, spare parts ng mga sasakyan. May isang kalye, puro parang sa Banawi sa atin, na nandiyan lahat ng spare parts ng sasakyan, lahat ng gamit ng mga sasakyan. Ang bandang kanan ko is Foreign Affairs dito sa Kuwait, maliit lang, tsaka Kuwait News Agency, tsaka yung Red Crescent, parang blood bank sa atin. So again, umakyat ako sa bridge, dyan sa ilalim na yan, dyan yung mga bilihan ng mga sasakyan. Industrial area yung bandang mula sa kanan papunta doon sa kaliwa. Puro mga sasakyan dyan. So sa bridge na to, ang speed limit niya is nasa 100. Pero pagka wala namang malayo sa camera, ang mga drivers lumalampas din sa 100. Continuous yung mga construction nila, lahat-lahat, mga infrastructures nila. Medyo mabagal nga lang, gawa ng yung mga contractors nila hindi gaano kasing galing ng mga tulad ng mga ibang countries, Arab GCC country dito, tulad ng Qatar, Dubai. Mga magagaling na mga contractors ang nandoon.
espuelas dito medyo pinapasok din naman ng mga Korean, Chinese contractors tulad ng mga bridges na yan, mga Korean na mga nag-construct diyan. Kasi mahirap din yung mga pag mga malalaking buildings, talagang kailangan nila ng medyo magaling na tsaka magandang mga humawak ng project. Alam mo na hindi mawala yung mga maraming kickback. So lulugi talaga at delikado. Baka yung quality ng materials or whatsoever na sa buildings gagawin pa nila na low quality. Mahirap na. So ito yung bandang kanan, malapit may Kuwait University diyan. Dito sa Kuwait University mayroon kaming may kababayan tayo na nag-aaral Arabic. Hindi lang Islamic study, karamihan na mga mga education, yung mga teachers, bihirang kumukuha ng mga Islamic study. Para bang sa atin na mga teachers, mga lahat mga elementary education, secondary, college, mga ganon. So yung building na mataas na yun ay isa rin sa mga projects namin. Isang malaking hospital. Ang problema nga lang, tulad na nabanggit ko, kulang ang manpower, less ang staff, especially sa nursing job. Kaya sa dami ng buildings na ganyan, kukunti ang nursing staff sa loob. Karamihan nagsisialisan. Na-attract kasi sa ibang countries, magaganda yung mga offers. Yung building sa unahan naman yan, yun dun is scientific research. So yan ang sa kanan is Kuwait University. Malapit na tayo dumating, siguro mga 5 minutes or less. Doon tayo mag-U-turn sa malapit doon sa Kuwait Institute o Kuwait Research Institute of basta ba? Doon tatawid dyan sa bridge na yan. May roundabout. Ang roundabout karamihan dito hindi na sila masyadong nag-ano ng stoplight. So diretso tayo banda doon, Kuwait Institute of Scientific Research, parang ganun ang pangalan ng building na yan. Doon yung bandang kanan na yon is yung hostel or housing ng mga estudyante. Ayan, mag-U-turn tayo. Doon, yung building na yun nakikita nyo, yun ay isang malaking project din ng company namin. Isang hospital. Pero ang tagal na niyan hindi pa nabubuksan o hindi pa natatapos. Especially nung pandemic, although may nagtatrabaho pa ilan-ilan, hindi na continue. Ngayon, nag-umpisa rin sila, pero matagal pang matapos. Gawa nga ng trabahador, kulang nga sa manpower ang karamihan dito. Yan, approaching tayo sa isang minamanage din namin na mga DID, mga imaging namin tulad ng MRI, CT scan dito sa bandang kanan. Yung isang building na yon, doon sa yung bandang kanan din is urology. Meron din kaming machine dyan sa ICU. 2 pang ICU, pang acute cases.
pero hindi namin nagamit masyado. Paminsan-minsan lang pag may pasyente nagagamit ng mga nurses. Gawa ng instead na i-admit nila dyan o dadalhin nila dyan sa ibang hospitals na may mga urology rin na or renal or urology ward, dadalhin nila doon i-admit kasi lack nga sila ng staff, kukunti ang staff nila dyan. So in 2 minutes we are arriving and we are approaching sa final place ng training namin. Dito tayo magpapark sa bandang kanan, kakaliwa tayo dyan sa banda dyan. Ang ano namin sa company, puro kami mga medical equipments, medical devices, lahat-lahat, pati nga nursing staff, nagsusupply rin ng company namin. Nga lang, mababa ang sweldo. Pag ang sweldo ng ministry is or Ministry of Health is 150 lang binibigay namin. Ganun. Yan, dito tayo magpa-park. Yung sa unahan na yun ang Chest Hospital. So, dyan, nanduro ng kasama ko. Nasa seaside to actually. Seafront. Medyo, tahimik. So, hanggang dito na lang po. See you sa next video ko.